Praise God, praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga ning takna ato na sa mga mapadayon na ang ato ang pagtuon, pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Kumusta man mong tanan, basing pamilya ang ta, naburon sa may palawas, labas na ang panalangin o bidisyon sa itong langit ng amahan, manawtak na itong tanan. Sige, ito ta sa pagambo. Ato na yung pahibalo sa makausapaha. Karoon na yung sunod adlaw. Ang ato ang pakiguban sa itong mga kaigsunan din sa New Bohol, Bansalan, Davao del Sur. Alang sa ipatayon ng Thanksgiving sa mga mission din no? Pagpanguna ni Brother Robel Mara ug mga kaigsunan. Kumusta dahil kang Brother Catalino Binlot. Tingnan maka higayon ka Brad Catalino ug ato sa atong tigumanan kung kaya ra no aron magkita-kita ta o sab ay kalimutan mga isong karong gabi atong midweek service and prayer meeting no sayo ta aron nga maka-fellowship no over a cup of coffee manitong ginembo sa church no nga alas 5 pasado samtang maghulata sa mga kaigsunan magkape o mag-istoryahan na may tungkol sa kayo sa Ginoo o sa mga butang angin na itong ampuan, no? Mani isa sa mga ginahimo na ito sa church. So, kalipay na ko tungkol kay makadasig ni ka na ito, no? Sige. Tatas pangamuyo. Ato na yung Pablo kang Berta. Ikalimot Berta. Din sa New Bohol. Sa kapatagan ba niya Bert no or New Bohol kita ta karong Sabado o nga pagdalag mga kabanon nimo aron makapaminaw sa pulong sa Ginoo now karong maabot nga January doon na dito yung mga schedule kasi pa tamatos pagampo ato lang schedule karong umabot na January may soon pizza 9 kung madayon pastor dyan minaminos pastor dyan karon tawala pastor dyan kung madayon patas pigkawayan karon January 9 morning sa Bible Seminar dia unya pagkapon des kitubod o pizza Jess sa Thanksgiving no February kung daw pastor dyan tawagin daw ko February kung madayon no unya humanana sa January 20 January 30 nasa pa rin na sa Makaling no mission ni sa bagong church din ni sa Gobjin no Pinasagan o pagkapit sa 31 Lord willing nata sa Buso Thanksgiving sa mission din na Mati City. Okay, sige kita niyo dyan Pastor Jan Pastor Ray Jaris kung malayon ang ato ang Bible Seminar February ko pastora ron nga manaos nato din sa kahanginan. Pangaliw po ta, magampo ta. Father in heaven, once again, niya kami, gaduol, siyang mahal na pasensya, kapasalamat sa padayon ni mo, Diyos, nga kamayo kamatinumanon, despite, Lord, sa mga shortcomings, Lord, padayon kang gatiman kadamo, nagtagbo sa mga panginahanglan. Ganyan akong prayer, Father, i-bless na matagusa, sa pagani, Lord, sa mga kaigsuonan, din napita sa North o South Cotabato areas, din sa Jinsan, din sa Malungon, sa Tanggali Province, even, Lord, din sa Davao del Sur area, sab Davao Occidental, o mga mission sab Namo Lord is del Norte o Davao de Oro even sa Davao Oriental. Bless the Lord ang mission din sa Cantilan, Brother Kenneth, and then sa Surigao City, ang mission Bulaton din mo po asuwagon o Dios. Plano mi Lord nga maghimog seminar by March next year. Tanan among konsulta kanimo Ginoo. Ugusab Lord ang mission din sa Pampanga, kaban ni Brother Ariel, tabangan mo Ginoo. Bless Lord ang umabot na mo sa mga Thanksgiving din sa New Bohol karong Sabado o next week po dahil dito sa lugar nila ni sa Lagumit nila ni Pastor
sa tagoy, bless Ginoo pagkahapon seminar sa Ginoo. Bless the Lord ang sa Kiblawan mission nga maghimog Bible seminar karon 27. Salamat Lord sa iyong kaayo, privilege nga Lord, kauban sa mga kaigsunan makaton kami sa iyong mga pulong. Gani mintak na masab nga tunan imong mga pulong, gani ato ni help us Lord, masabtan na mo imong atros. Kini among pasalamat kini mong pagpanugyan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, this time tuon ta sa pulong sa Ginoo. Ato ang abrihan atong Biblia diri sa Proverbs chapter 20 verse 10. Proverbs chapter 20 verse 10. Atong ipadayon ning ato ang meditation diri sa book of Proverbs. So ingon diri, diverse weights and diverse measures, both of them are alike abomination to the Lord. Diri sa Cebuano nga version, ingon diri, ang nagkalain-laing mga timbangan ug nagkalain-laing mga sukdanan, silang duruha managsama, mga dulumtanan kang Jehovah. Now, kaning weights diri or diri Cebuano timbangan, sa unang panahon, ang mga bato gamit kini isip ang mga timbangan ug mao ang standard no pamaagi sa pag-measure sa mga butang labi na diha sa mga business no palit og mga goods, mga may. So mo ni ginagamit diri. Ang ginapakita diri nga truth nga ang sala nga gina-condemn diri mao kaning dishonesty diha sa trade or sa negosyo. In other words, kaning naayalimbong sa pagnegosyo. Saan paglimbong? Lisuon ang lisuon ang timbangan. O instead nga 1 kilo ang baligya ang crops o gulay, i-adjust ipakita nga himo na siyang 1 kilo pero ang tinudan ay di ay gaan pa dito. So sa gawas daw murag husto ang transaction pero sa tinuod no, naay paglimbong. So manang kini nga proverb nagatudlo nga ang integridad kinahanglan mag-rule, maghari sa tanang transaction, no? Even sa public transaction or even sa private, dako man or gamay. And then ingon diri, both of them are like abomination to the Lord. So bugat kini nga deklarasyon may tungod sa morality. No, ang Ginoo dili lang siya nag-disapprove sa dishonesty, iya kini gina-abhor, abomination kini sa tubangan sa Ginoo. Dulumtanan. Anong dulumtanan man, kitungod una ang Ginoo is righteous. Matarong ang Ginoo. Ikaduha, ang Dios hustisya. He is just. Ug labaw na sa tanan ang Ginoo nagaprotekta sa mga maluya o mga weak batok sa katong mga tao naga-exploit mo nang kining paglimbong diha sa negosyo. Dili lang merely business lang, ingon lang sige lang party man sa business, pero
naa kini issue mahitungod sa spiritual nga sala. Kung ang transaksyon na ipagdalag panlimbong, nagapakita lang kini sa usa ka kasing-kasing nga mas mahigugma siya sa pag-gain o pag-gain more than sa kamatuoran o mas gina-prefer niya ang kwarta siya kaysa sa iyahang lakaw nga matarong atubangan sa Ginoo. So ang atong makitaan diri atubangan sa Ginoo kanang dili husto o kanang mali nga pamaagi sa ginansya o sa kini ka dulumtanan o pagpangawat kini tubangan sa Ginoo. Again, ang kani nga proverb dili lang kini mag-apply sa business transaction, pero mag-apply kini sa tanang area, on all areas of life. For example, sa office pag dishonesty dira sa reporting, o di kaha sa pag-cheat diha sa school, o sa daghan pang butang. Labi na nga ang Ginoo nakakita or makakita sa ato ang tanang mga transaction. Sige, magpadayon ta sa ato ang study niini sa sunod nga higayon. Mag-adto ta sa ato ang pagtuon diri sa doktrina sa grasya. Now, ato ang natun-an sa pipila na ka mga sessions na to diri sa atong program ang doctrine of regeneration. So going back, just to have a recap, ang doktrina sa regeneration or pagkatao pag-usab, usa kini ka butang nga wala nagagikan diha sa tao. Ang pagkatao pag-usab, trabaho kini sa Ginoo ug walay parte ang tao niini. Dili mahimong mabago o ma-save or ma-regenerate. In other words, ang usa ka tao pinaagi siyang kabubuton. James 1:18, klaro kaayo, even in John chapter 1 verse 12 to 13. Labaw na dili mahimong mabago ang tao no maluwas pinaagi sa baptism or even sa pag-join sa usa ka religion or sekta. Labaw na sa tanan ang good works. Ang good works, epekto na lang kini sa tao nga gibago, giusab sa Ginoo ug dili mahimong rason nga siya maluwas. Okay, tungod ang regeneration or ang pagkatao pag-usab, trabaho kini sa Ginoo, dili niya kailangan ang kooperasyon sa tao. Ug kay tungod trabaho pud kini sa Ginoo, nakakit ni mga epekto ug kani mag-produce og good works. Now, unsa man ang proof or proofs of regeneration, ang pruweba nga ang usa ka tawo na regenerate. So naa na ta diri karon sa ato ang pagtuon nga ang usa sa mga ilhanan nga gibago na ang usa ka tawo, gibago na si Ginoo kay guol siya, he grieves over his sin
and confesses it to the Lord. So, ato ang na-mention kining case ni David di sa 2 Samuel. So, ang tinuod nga gibago sa Ginoo, once makasala siya, di siya malipay, magaguol siya niini og labaw na sa tanan, iya kining mga siya pasaylo og iya kining confess atubangan diha sa Ginoo. Now, unsa pa itong nahitabo sa case ni David diri sa 2 Samuel, diri sa chapter 12, nagtudlo nga ang tao nga gibag-o or giusab na mahimong mahulog gihapon diha sa sala apan di siya pasagdan sa Ginoo nga magpabilin nga magakalipay diha sa iyang pagbuhat niini. Gipakita diri nga ang Ginoo pinaagi kay Nathan gi-expose sa kadaghanan ang sala ni David. Yet ang Ginoo gipasaylo niya, he fully forgive David. Now, si David, ang iyang tinuod nga regeneration, wala lamang giprove diri, but naa ang repentance o ang submission sa will sa Ginoo o gi-restore ang maayong relasyon ni David diha sa Ginoo. Now, another case na ato naman yung na-discuss diri sa Matthew chapter 26, ang kaso ni Peter. Diri gi-deny ni Pedro si Ginoong Hesukristo 3 times. Ang pag-deny niya, wala siya gi-torture, wala siya gi-pasakitan, pero gi-deny niya tungod sa kahadlok o sa pressure. So, makita na to diri nga ang tinuod or ang usa ka magtotoo, he can even fail. Now, sa dihang ni nagtugtugaw kang manok, si Ginoong Hesukristo ni tanaw kang Peter. Kaning iyang pagtanaw, it was not a condemnation, but sort of conviction. Si Ginoong Hesukristo wala niya gibiyaan si Peter, iya kining gipa-remind, gipukaw niya ang iyang konsensya. This is how Christ, how God deals with His regenerated people. Munang sa verse 75, si Peter, iyak na hinumduman ang mga pulong ni Ginoong Hesukristo and wept bitterly. No, tumakitaan diri, susama pod kang David nga silang duha tinuod nga magtotoo, silang duha nakasala, dako ilang sala tubangon sa Ginoo, og sila pong duha gi-confront, giatubang sa Ginoo, og sa dihang na-remind sila sa ilang sala, naghinulsol sila, tinudan na ilang paghinulsol, ug silang duha gipa si they were both restored. So mao kini ang consistent nga marka sa usa ka tawo nga na-regenerate. So ato makita ang regeneration dili nagahimo sa usa ka tawo nga wala na siya sala, but it makes him unable to remain in sin. Of course, without grief. Pasabot, dili tugutan nga ang tao magapabilin diha sa sala nga walay
walay kasubo. Ito nakitaan si David ug si Peter, silang duha nahulog diya sa sala, but both also returned because God had already worked in their hearts. Now, another case, there is a John chapter 8. Ang Ginoong Hesukristo nag-deal diri sa mga scribes ug sa mga Pharisees nga nagdala sa usa ka babae nga na sakpan, nakakomit og adultery, pagpanapaw. Kani mga tawhana, mga skriba ug mga Pariseo, they were not seeking righteousness, pero kinatry nila og trap ang si Ginoong Hesukristo. Diri sa John chapter 8, atong makitaan diri, ato ning tun-an sa sunod nga higayon, pero ang ato ang makitaan diri is that naay difference, naay kalahian sa usa ka tawo nga tinud-anay nga gi-regenerate sa Ginoo ug sa mga tao nga wala pay kabag-uhan dira silang kasing-kasing, wala pa sila na regenerate, labi na diha sa party kung makabuhat sila og sala, naabay conviction, nakahinulsol ba sila diri silang sala tungod silang nabuhat nga sala tubangan sa ato ang Ginoong Hesukristo. So mo kini ato ang tunan sa sunod nga higayon. Maigsoon, wala namang kitay oras. Kung ikaw nga paminaw karon, hindi ka pa sure sa imuhang salvation, sa imong kaluwasan, walay laing pamaagi kung dili kang Ginoong Hesukristo. Ang Biblia nagiingon, repent, pagkinulsol, pagpangayog pasaylo, ug tuuhi si Ginoong Hesukristo nga mao lamang ang bugtong manluluwas. Kini siya Attorney Lemuel Atup together with Pastor Andres Atup Jr. magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Junior o Attorney Lemuel Atop, salamat sa inyong mga pag-ampo ha, ug kamusab nga naga-extend sa inyong financial assistance aron makapadayon ta nining atong nga buluhaton dinhi sa kahanginan. Now ato day pagtimbaya sa di pa kumalimot na karong adlaw nga saulog sa kasumaran sa adlaw nga tawhan sila ni Aiza Ribal o usab sa kang Ilvi Cañete. And then, Pastor Mario Magallanes, Brad Mario, happy birthday. Dini sa Malungon, Sarangani Province. O usab, atong pagtimbaya sa kang Jap. Jap, minaw karon Jap. Happy birthday. O gada pagkatuigan hatag kanimo. Then, usab, kang darling nimo o sa inyohang baby, no? Then, kumusta sabi sa kang Brother Raymond o Guster Aning Narti dinhi sa Talibon, Bohol. Dolo po tayo magkita, itugot sa Ginoo, makabot pidaya sa inyo karong pizza 7 sa Pebrero 2026. O usab, karong adlaw di ay, alamat sa Ginoo, padangat kami ni Malo sa amo ang wedding anniversary. Pila na katuig, Pastor? 37 na katuigan. Karong adlaw, kasumaran sa mo ang kaminyo, no? We got married in 1988. So, pila na ba? No, so, 37, yes. No? 37 na katuigan. Ug nini, among gipasalamatan ng Ginoo para niyang pag-bless sa mo ang kaminyoon. O sige, tatas, but before that, before tamatos pagampo ato nga pag-great sub sa church din sa New Bataan, Davao de Oro, no? Nga diin, mo sila sa ilang anniversary and Thanksgiving karong adlaw,
o yours truly ang gipili nila nga mao mahimong maghatag og mensahe. No, tang Ginoo mag-bless sa ato ang serbisyo, ato sa mga pagbiyahe kay layo ra ba gyud ning New Bataan gikan Davao, no? So mo human sa tunga programa mo sayo minimalo o ang sa ato makaisunan sa Tagum mo makakuyog nato, no? Diha na mo maghulat sa gawas sa Jollibee ha, Tagum National Highway. So tingali makahawa minimalo diri, pinakadugay na siguro ng alas 6:30. So buta na to alas 6:30, butin na alas 8 pasado, no? Ano siguro mga 8 o 8:30 niya, 1 hour biyahe sa padong dito sa New Bataan. Tama-tama na mo yung ni Pastor Torion nga muuna kog lecture, Brad, no? Tama-tama makaabot mo. So yan gyud ang gikwenta da ni Pastor Torion, pero mas layo to si Pastor Torion, ha? Sila sa ilang pamilya tungod kay Digo City pa sila. Sige, itong sa pangalyo po di ay mo kalimot karong umabot na gyud pud nga Sabado ang ato ang Thanksgiving and mission anniversary din sa atong mission sa New Bohol. Imbitato si Brother Romel, ha, kanatong tanan sa mga taga Davao del Sur, Davao Occidental, sa Davao, no? Bisan pa taga Cotabato area. Pastor Jan, take na mino karon Pastor, karong Sabado Pastor, ha? O makalugar mo din sa New Bohol, Bansalan. Doon naman lang na, no? New Bohol, Bansalan. Sabado na, karong babot nga Sabado, Pitsa 20. Aron nga, pag-istorya pa ta, Pastor Jan, Valentin, kung ang sabay katikaran sa ato ang plano karong Enero. Pastor Ray Jaris di ay, nag-text na to, no? Brother Ray, masamutanan, ha? Yung pa ni Brother Ray din sa ihang text, sa matuan niya, Pastor, good evening, regarding sa place karong January 17, last November pala ako to gi-schedule. Pero karong December wala pa kauli ang owner mong contact pa. Okay, sige, Brother, agad lang yun misin nyo, ha? Di na sa lupo na lang sa atong plano nga maghimog Bible Seminar. Ha? Okay, sige. This is sa 20 City po na mo kalimot, ha? Atong mission sa Kiblawan, maghimog Bible Seminar niya. Adlong, adlong Sabado. So, kaya kita, ng mga kaigsuonat mo, maghatag o mensahe na panahon na, no? Brother Timmy, sila ni Brother John, Ruben, Brother John, no? O ban pala ito ng mga kaigsuonan, no? Sige, ito ta sa pangliyo po, mag-pray ta. Salamat Lord, karong gutloa, mausan sab namo pagtuon ang imo mga pulong gani ako nga prayer nga Father, magapanalangin ka Ginoo ni. Usab Lord ang among nga biyahe ni Malo og makawanan din ni sa Tagum Mission karong buntag ngadto sa New Bataan, Ginoo save kami sila sab ni Pastor Torion og mga kaubanan bisan pa kung itugot sab nimo makatambong mga taga Santa Maria. Pastor Freddy, Lord, ubanan mo sab sila, Ginoo sila biyahe. O bisan pa gani Ginoo ang mga church dito sa New Bataan nga tagayon sa mga pag-adlaw, pagpasalamat nga og Ginoo, imo silang panalanginan o bisan pa silang pagpangandam. O sab Ginoo kaning pipila sa mga kaigsuonan namo nga birthday, sila si Aisa Ribal, Elvi Cañete, Pastor Mario Magallanes, bisan pa sa kang Jap Narti, hapang katuigan ihatag mo kanila Ginoo, kauban nila mga minahals kinabuhi. O salamat dahil Lord, padangat mo kami ni Malo sa among ika-37th wedding anniversary. Thank you Father sa pag-preserve nimo sa among marriage. O daghang pang katuigan, among panag-uban, labi na gud sa imong bulhaton. Salamat Lord, ang imong ka-faithful, among makita kayo, even sa among tibok panimalay. Bless ka sa Lord nila ni Bimboy Charis, ilang marriage nila, ilang mga plano sa nahan, even sa kang Limuel,
nga Ginoo, in your own proper time, proper place, Lord, sa right woman nga imong igahatag sa kalimwel. Just pray, Father, yan ang panahon na. O sa Lord, akong pagampo dahil nga ining panahon sa kasubo sa pamilyang alaha, tayo ni Durang, panay ka mag-comfort sa pamilya, makapanatihan na mo, labi na sa mga kabataan, Lord, ligunon mo sila, amahan. God bless ka sa Lord. I pray, bisan pagani sa mga trabaho, negosyo sa mga kabataan, mga kaigsunan. O usab, Lord, akong pagampo, imong kapanalanginan, amahan, isa pagani ang mga nagbalatian karon, strengthenin mo Ginoo, ibalik mo ang kusog ng ilang gikinahanglan. O Father, amon yung mga pagampo, kanimo pasalamat, pagpanugyan, help us, Lord, masabtan na mo imong kamatuoran. Sa ngalan ni Yesu Kristo, among gisalig o gitugyan, amahan kini nga tanan. Amen. Amen. Sige, magison, hatatas ato nga paghisgot, dinhi sa Proverbio sa takadali, atong balikan atong nabiyaan, nini ng aghapon, nga din atong nakita dali sa Proverbio Kapitulo 15, Proverbs chapter 15, nga ingon pa din ni Solomon, verse 22, without counsel purposes are disappointed, but in the multitude of counselors they are established. So, importante kayo, mga igsoon? Unsa ka importante ang dunay daghang mutambag kanato. Pero number one yun nato nga counselor, magtatambag, walay lain kundili ang Ginoo. O gani, Muna'y usa sa mga ngalan mismo ni Ginoong Jesucristo. Counselor. Isaias 9, versikulo 6, gipropesya kini ni prophet Isaiah. Ingon pa niya, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Maningalans itong Ginoo. Usa sa imong ngalans, yung mga ngalan niya, pagkatawagon siya nga Counselor. O nga, basta, so pag-counselor sa itong Ginoo, hindi man nato si makita. Of course, pinagi sa iyahang mga pulong. O gamon ay siya gingon ni kung si David mo'y namulong ni habitaw sa Salmo 118, Psalm 119, and then verse 24. Psalm 119, verse 24, David said, thy testimonies also, yun ni David sa salmista rin ang imo sab nga mga pagpamatuod Ginoo, are my delight, mo'y kalipay nako, and my counselors. Mo na nga ang tao, kita, gitudloan ta nga, mamalandong kanunay sa pulong sa Ginoo, tungod kay mauni ang magdanag sa ato nga dalan. Si Christ nag-ingon sab sa Juan 8, versikulo 12, John 8, verse 12. Dugay na kung makutlo ng versikulohan Sabi gingon sa atong Ginoo diha. John chapter 8 and then verse 12. Ang kadali matod pa rin ni Ginoong Jesucristo. Kanayon siya. Then spake Jesus again unto them, saying, matod pa ni Kristo nga to sa mga iyang gikahinabi. He said, I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kaya sa giingos ng Ginoo, Siya daw ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod. Ang tao daw nga magsunod kang Ginoong Jesucristo. He that followeth me. This is what Christ said.
Dili siya magalakaw sa kangit-ngit. Hinunua, makabaton siya sa kahayag sa kinabuhi. Mo na maisuon, no? Pasalamat ta na kita diri sa Pilipinas, kinay mga ubang nasod maisuon ay kaluoy gyud. Tigyong luoya. Kita anytime pwede ta mo ablis ng Biblia. Kunya makapaminatan ini atong radio program. Kapaminatan niya itong address atong radio ministry. Salamat sa mga prayers, o kamusap nga nagatabang ni materially, financially, no? Sige, muna maigsoon, no? Ang atong pinakalabaw nga magtatabag, lain kundili ang Diyos, pinaagi na sa iyahang mga pulong. Pinaagi sa iyang mga pulong. Ako din pahibaluha sa makusap pa mga igsoon. Labi na diri sa General Santos City. May kumusta di ay kang bongbong sa iyahang pamilya, kano'y premog kang nang los, kanyang matanang diya sa glan. O gusap sa iglesia din sa General Santos City, no? Pumula ni Pastor Gamilia. Masa di ay Brad Ixor, kang Helen, kang isa pa ba? Kanyo tanan, ato ang mga kaparintihan diri. O sa mga listeners na to, nining lugar sa General Santos City nga doon na tayo duha ka radio programs dinhi. Una ang DXDX 693 kHz matag alas 4:30 kada buntag yun na nga diin nabati sab nato ang DXKT Davao dili sa General Santos City. Kusuga pastor no o kusuga ning DXKT Davao 1071 kHz no 10,000 watts mo guni. Okay pong orasa alas 4:30 to alas 5 buntag. Og ang DYKC Cebu ang programa to rin sa DYKC Cebu mo igsoon abot ni sa General Santos City. Wala sa DYKC is 675 kHz no 4:30 gihapon. And then DXGS matag alas 5 sa buntag. Ako rin gipahibalo kay tingali og doon ay sige lang makahibalo mo isang liter o no pipila ka mga adlaw kay sige ato ta sa atong palayong paghisgot mahitungod nining katudloanan sa kasimbanan sa atong Ginoong Jesucristo apan sa di pa niya ni ay sayings na pod atong kuwaon sa ni kadali gikan gyapon ni kang Warren Wiersbe. Yung pa ni Warren Wiersbe kaot you are a Christian as mga Kristiyano ni sa mga nahimong mga kaanakan katawhan sa Ginoo. You are a Christian because somebody cared. Not now, it's your turn. Quote. Nahimo ikaw ang Kristohanon tungkol kay dunay nagkabalaka kanimo. Karon imo na sab nga panahon. Bot pasabotan to kay doon ay nag-share nimo sa gospel, ay nag-share na to sa pulong sa Ginoo, to kaya hangaw sila, ga-pray. So, muna nga, gipadala sa Ginoo ang gospel. Huwag nini, pinagay sa trabaho sa Holy Spirit, sa dayang gi-share ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo, nagapanglihok siya dinhi ka na to. Resulta, kita nakasinati sa salvation. Nahimot ang mga Kristohanon. Karon ato na po nga panahon. Usang panahon na. Ato na po nga turn nga mag-share na po nga to sa uban. O sa kapagyan na is, sigara, kung ikaw nakasatig kaluwasan, kung pinagi ng maong radio ministry, waka sila nga maminaw niya itong programa. Kaya tayo laing tumong o tinguha nini sa itong katulmanon, ang gospel ni Christ ma-preach. No? Kay, unsa itong gospel? Ang maayong balita, mga si Kristo, namatay, gilubong, o sa katulong kadlaw na banaw siya, o ang tanan nga mosalig kanya, dili malaglag, kung dili may kinabuhi nga dayon. Nindot kayo nga saying, no?
Because somebody cared. Now is his turn. Na-remember po nyo na ko itong gingon dito ni David. Nasa sulti siya din hibasa. Salmo 140, kung ang kadali 142 sa Salmo. 142. Unya, verse 4. Gingon pa din I look on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. May tanaw rin siya sa iyang tuong bahin, o karon wala na nabantayan niya, walay taong nakaila kanya, nagtagad kanya. Refuge failed me. No man cared for my soul. Uy, ano yung bersikulohan, no? Tali kita ang isuon nga nakas natin salvation. Tingali mo yun bahala mo diha. Importante nga ako na-save ko. Dili anak higala, no? Sandogon na to ang mga apostoles nga human na isa po lapas na there is a book of John chapter 1, no? Basa na to ni diri verse 30 35 mas siguro na John chapter 1 verse 35. Again the next day after John stood and two of his disciples, si Juan Bautista ba, kauban siyang duha ka mga turunan, and looking upon Jesus as he walked, he says, Behold the Lamb of God. Yung pa ni John the Baptist sa mga turunan, tanawara ang kordero sa Diyos. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Ingon din sa verse 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. O sa duha ka maturuan ni Juan Bautista nga nakadungog sa gisulti ni Juan, or rather ni Christ, mo si Andres, igsuon ni Pedro. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus. Si Andres maigsoon, nadungog niya itong gingon ni Christ. So iyang gisyaran si Pedro, Brother Peter. Ano pa niya? Nabati na mo ni siya ang Mesiyas nga gingon sa gikatagan nga mo ni ang Kristo. O gidala ni Andres si Pedro nga to sa tong Ginoo. Kanindot kayo, no? Wala kita mo isuon, no? Makabaton tatawag kasing-kasing nga mahangawa. Labi na gyud sa atong mga minahals kinabuhi. Ngayon ta sila man makadungog sa gospel. O padayong mag-pray ta, kayang kaluwasan, trabaho naman yun na sa Ginoo mo isuon. Pwede ta mag-pray nga magapanglihok ang Ginoo, diha silang kasing-kasing, nga sila literon, sa gahom sa Espiritu Santo, makaida silang pagkamakasala, o musalig sila kang Kristong manluluas. Sige, ison, atatas, ato nga padayong paghiskot mahitungod nining iglesias tong Ginoo. Namig natanaw ni Malo ba dire sa YouTube dito ni sa US na tabo mo ison. Doon ay mga dagko kay mga simbahan dito, mga mega churches ba, no? Mga attendance of thousands in just one service. Unya ang gibalita dito ay kahinahinay kawa ang mga membro, labi na itong panahon sa pandemic. Kaya, di ba, pandemic, unya, bawal malagi ang itawag na panagtigom. So, dito na lang sa kuan, virtual na lang. Pagwa na yung pandemic, naana naman sila. Nahitabo mo isoon. O nahikaplagan na yung mga gi-interview dito nga di ay, wala mo malik dito kay ano sa ka-preachers, usas sa mga preachers magsoon nga
dagkong simbahan, sa dihang niabot lagi ito pandemic niya, wala naman sa mo ito sa simbahan ng Diyod nila, dako kayo nga simbahan Diyod, yung ati gumanan. Ito siya, paminaw na lang sa kanang sa online na lang ba. Karon yung nakuha, balik-balik raman din puro sa malay pangdasig ning wali. Waday wali nga doktrina. Wa man di doktrina hay ni mo tong siya personal nga nagsugod nagtuon sa ihang Bible o mga theological books. Kita, wala siya mabalik dito kay wa man di doktrina, puro sanda ito sinayaw-sayaw lang katong iyang giatinan ba, no? O pangdasig lang, walay doktrina. Mao man sa atong panahon ron, no? Mga simbahan mo ison dili na interesado og doktrina. Ang importante na fellowship. Mayo ba ng fellowship, pero number one good doctrine. Ang pinaka-reason nga ang usas mga reasons nga nagtukod si Christ og iglesia, aron nga ang mga doktrina ni Ginoong Kristo diha niya ibilin siyang iglesia. Sa mabasa, unang Timoteo 3:15. Nga mato pa ni Paul kang Timoteo, kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsa ni paggawi diha sa panimalay sa Dios, kamong iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og padalipod sa kamatuoran, the pillar and ground of the truth. Mo na nga mutang ngita tagasang doktrina makaplagan na sa iglesia sa Ginoong Kristo, insaktong doktrina. O gani maigsoon, no? Salamat gyud sa Ginoo. Sovereign Grace Landmark Baptist Church din sa Davao City, usa sa mga kasimbahan sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, padayong gahupot sa mga pagtulunan o gasalikoy sa mga human doctrines. Usa sa mga human doctrines mga doktrinas tao ba nga diin wa gyud na nato gi-uphold kay siyempre doktrina mas tao. Kini bang celebration ning bulana? Gahapon ba itong nusugod itong gitawag nilang simbang gabi? Hindi mo na gabi, kadlawon lang. Pero ang gitawag simbang gabi. So, wala na may Christmas, Pastor? Wala may Christmas. Kaya una, wala may Christmas Bible. Nay Pasko sa Bible, pero walay Christmas. Unsa man ang pagkaistoryahan na? Naay Pasko, pero walay Christmas. Tinuod na. Kaya wa may word, wa may pulong nga Christmas nga mabasa na to sa Bible. Ang atong mabasa is Pasko. Asa man na makita? Niya din sa unang Korinto Kapitulo 5. Mo itong topic mo igso na ning umabot ng mga adlaw. 1 Corinthians chapter 5. Unti oras day. Pasasan ako ni kadali. 5 versikulo 7. Iyong pa rin, kuha agikan kaninyo ang daang ipatubo aron kamo mahimong bagong minasa. Maingon man nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan. Kay gikahalad na si Kristo ang atong karnero sa Pasko. Siya daw ang atong karnero sa Pasko. Nay Pasko. Itong basa ron. Pero dili ni Christmas. Trawan nyo sa English, Maigson. Saan ako sa English, Ang Pasko din sa 1 Corinthians 5:7 sa Cebuano. Dili na Christmas sa English. Kung sa Pastor, itong basahon. Ingon pa din sa chapter 5 verse 7. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. So, ang Pasko sa Cebuano, sa English, is Passover, dili Christmas. Sige, Maison. Pasyon na pa lang ni, sa mga bago pa nakapaminaw na itong programa. Nung tagapagtaga din sa sulod na ito nga pagtuon. Higala ko pagkamasay, by me say this time.
No? Come to repentance, repent of your sins, and trust Christ as your Lord and personal Savior. Handurugma, samang takna, samang istasyon, inyong makahigalan sa kahanginan, Andres Atop Jr. o Atty. Lemuel Atop. Manamilit kami magayon ng Diyos, magapanalangin. Kinatong tanan. Daga, salamat.